Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat eto na naman po tayo, no? Another exciting day ang naghihintay po sa atin. Exciting bakit? Kasi in the midst of pandemic ay alam natin na ang Diyos ay nasa sa buhay natin at ang Diyos ang kumokontrol ng bawat araw natin. Kaya napaka-exciting po ng bawat araw na dumarating sa ating buhay dahil makikita natin ang pagsama ng Diyos, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa kanyang mga anak. Nagpo-provide, nagpapagaling, nag-iingat, nagpo-protekta. At yan po walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya we thank God dahil tayo'y nakakilala sa Panginoon. Ano po, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, baka kasama na tayo ng mga taong takot na takot mabuhay sa mundong ito. Praise the Lord. Ngayon po ay darako tayo sa ating memory verse. Ang ating pong memory verse ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 4 verse 12. So ang sabi po dito, for the word of God is living and powerful and sharper than the two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart. So dito po sa Hebrews chapter 4 verse 12, wala na tayong hahanapin pa pagdating sa salita ng Diyos. Dahil lahat ng hahanapin natin, lahat ng kakailanganin natin ay nasa salita ng Diyos. Tayo man po ay nalilito, tayo man po ay may mga katanungan, tayo man po ay may pangangailangan, nasa salita po ng Panginoon. Kaya po, wag na wag nating kalilimutang magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay may daily family altar at meron tayong sinusunod na chapter by chapter ng Word of God. Ano po? Tayo po ay hindi lamang doon magdidepende kasi medyo matagal pag chapter by chapter no po. Sana meron din tayong sariling pagbabasa no ng higit pa ng mahaba pa kaysa diyan para po mamadali natin na mabungkal kung ano pa man yung dapat nating mabungkal na katotohanan at kailangan ng ating buhay. Sa totoo po ay wala tayong pwedeng takbuhan no sa panahong ito kung hindi ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Dahil ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga buhay. Kaya talagang tiwala lamang po sa Diyos at tiwala lamang sa kanyang salita. Sapagkat sa kanyang salita nandoon ang pangako ng Diyos, ang kasagutan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God is living, buhay, no po? Ang salita ng Diyos, powerful, makapangyarihan. So hindi siya ba siya salita? Siya po ay buhay. Ibig sabihin ng buhay, nagbibigay ng buhay, nagmumultiply, no po? Kaya powerful, makapangyarihan, sharper, no? Matalim ang salita ng Diyos na kaya niya pong paghiwalayin ang soul and spirit, no po? Ang joints and marrow. At ang salita ng Diyos ay discerner of thoughts and intents of the heart. Kaya minsan yung mga nagbabackslide, may ginagawang hindi tama, ayaw na ayaw nila magbasa ng Bible Bakit? Kasi madidiscern ng Bible ang nilalaman ng kanilang isip at nilalaman ng kanilang mga puso. Kaya po, this is the Bible. This is the Word of God. Kaya ano pa hahanapin natin kundi magbasa tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Basta may free time tayo, hawak tayo ng Biblia. At pagkatas magbasa tayo ng Bible. Sana nga lamang po ay ang pagbabasa natin ng Bible ay dire-diretso. Hindi yung pabuklat-buklat lamang para mas maraming purpose ang maserve nito sa ating mga buhay. Kaya po habang tayo ay nagde-daily family altar, ano po, ay tayo rin naman ay magbasa ng pangsarili natin na salita ng ating Panginoon. Yung madamihan, hindi yung paunti-unti lamang po sa ating mga free time pa at tayo nagpapahinga. Para po sa ating words of wisdom, ito po ay nagmula kay Leo Tolstoy. Ang sabi po niya, perfection is impossible without humility. Perfection is impossible without humility. Bakit po? Sabi niya, why should I strive for perfection if I am good enough? Kaya po hindi tayo magiging perfect kapag ka naisip mo sa sarili mo na okay na ako, magaling na ako. So hindi tayo magiging perfect, no po?
Kasi tigil na dun eh. The moment na naisip mo na okay ka na, tapos ka na, magaling ka na, tapos ka na rin. Hanggang diyan ka na lang. Hanggang diyan na lang ang mararating mo. Kaya we need humility. Kaya magiging perfect tayo if we are humble. Bakit? Kapag humble tayo, ang puso ng isang mapagpakumbaba ay laging merong puso na nagpapaturo. Nais nating matuto, nais nating makaalam ng maraming bagay. And I believe in my heart that ang education o ang katalinuhan o ang pagkakaalam ay nasa paligid lamang po natin. Kung meron lang tayong pusong nagnanasa na matuto, ang pagtuturo ng Diyos ay nasa lahat ng bagay. Kahit saan ka tumingin ay mayroon kang matututunan kung ang iyong puso lamang ay mayroong pagnanasa na matuto pa sa maraming bagay. Kaya lahat ng tingnan mo may matututuhan ka eh. Halaman, tumingin ka, may tinuturo sa'yo. Mga hayop, tumingin ka, may tinuturo sa'yo. Mga bata, tingnan mo, obserbahan mo sila, may tinuturo sa'yo. Sa lahat ng bagay, merong itinuturo sa atin. Kaya kung tayo lamang po ay mayroong puso na nagpapaturo at nagnanasa na matuto pa upang tayo ay maging perfect, lahat ng bagay may matututunan po ang bawat isa sa atin. Kahit na sabihin natin ang isang tao ay laging nagkakamali, meron pa rin tayong matututunan sa kanya. Kaya po, tandaan natin that without humility, perfection is impossible. Hindi tayo pwedeng maging perfect. Lalo na, ingatan natin ang ating puso, ang ating isip na nasasabi natin na, ay, magaling na ako, okay na ako. Hindi ko na kailangan pakinggan yan. Nababasa ko naman yan eh. Iba po yung basa. Sabi nga, it's a Bible, eh. Iba yung logos, iba yung rema. So kapag nakikinig tayo, may rema dun eh. Kasi may revelation na binigay sa kanya na pwedeng pag binigay sa iyo, ay may another revelation pa na mas malalim, lalo na kung ito ay tumama sa iyo. So merong higit pang malalim na revelation. Kaya kailangan po na ang bawat isa sa atin ay mayroong pagpapakumbaba, no? Talagang wala namang nakaka-reach pa ng perfection eh. Kaya we need to be humble. Kailangan maging mapagpakumbaba tayo kasi hindi pa tayo kumpleto. Marami pang kulang sa bawat isa sa atin. Kaya po tandaan natin, perfection is impossible without humility. Pag wala ang pagpapakumbaba, wala ang kababaang loob, hindi tayo makakarating sa tinatawag na perfection. Now let's go to leadership. Sa John chapter 13 verse 1, ang sabi po doon, just before the Passover feast, Jesus knew that the time had come to leave this world to go to the Father. Having loved his dear companions, he continued to love them right to the end. So dito po sa John chapter 13 verse 1, dumating sa punto na nararamdaman na ng Panginoon na malapit na siyang umalis sa mundong ito. At nakita natin yung pagmamahal niya sa kanyang mga disciples na till the very end, nais po niyang maipadama sa kanyang mga disciples yung kanyang pagmamahal. Ganun din po ang bawat isa sa atin. Let us take care of those closest to us. Sulat nyo nga po dyan sa inyong chat room, take care of those closest to us. Ingatan natin, alagaan natin ang mga taong malalapit sa atin. Siguro ngayon, isipin nyo, sino ba yung malalapit sa inyo? Po? Ako habang inaaral ko po ito iniisip ko sino ba yung malalapit sa akin na alagaan ko ba? Naku, pumalya ako no? Merong iba na hindi ko yata naalagaan ito, hindi ko yata nabigyan ito ng time, yung mga closest sa akin. Parang nagkulang yata ako sa kanila. Kaya nga po we learn no? Natututo talaga tayo. And we thank God kasi ang pagtuturo ng Diyos ang nagdi-develop ng higit pa sa atin. Kaya let us take care of those closest to you. Sa ating mga team, may mga taong malapit na malapit sa ating puso. Po? Kaya ingatan natin sila. Alagaan natin sila. Po? Yung mga taong malalapit sa ating mga puso. Siguro ngayon, magsisimula tayong bigyan ng pansin. Sino ba tong mga tao na to na malapit sa aking puso? And then, ingatan natin sila. Alagaan natin sila. Dahil maging si Jesus, lahat ng mga malalapit sa kanyang puso ay patuloy niyang minahal hanggang sa huling panahon ng kanyang buhay. Amen po ba? Kaya aralin natin yan, no? Kasi sabi nga po, if we lead a team, we are responsible for making sure
The revolving door swings such a way that better players are joining the team than leaving the team. Kaya kung meron daw po tayong team, alagaan natin sila. Ano po? Sa atin, sa JIL, we have the big team. Ang big team natin, example, start with me. Meron tayong mga heads, meron tayong mga CMTs, meron tayong mga heads, no po? So, ang team nila, ako leader. And then with that, different ministries, we have a leader. And he is the team leader. She is the team leader. At meron siyang mga members of the team. Ano po? Kaya dapat daw po, ang trabaho nating lahat ay ingatan natin, responsable tayo sa ating mga members, no po, na dapat siguraduhin natin, no, na ang ating mga miyembro ay nagsuswing yung door, no, yung door papapasok at yung door palabas. At dapat daw po masigura natin na dun sa team natin, sa grupo natin, mas marami ang pumapasok kesa sa lumalabas. Kasi hindi maiiwasan na merong lalabas sa grupo. Hindi maiiwasan na may aalis sa grupo. Pero tayo, as a leader, kinakailangan pong iwasan natin na mas maraming lumalabas kaysa sa pumapasok. So that is our responsibility. Amen po ba? Kanya-kanya tayong responsibilidad kasi po hindi ko kakayanin na lahat ng leaders and workers ako mag-alaga eh. Opo, hindi ko kakayanin na lahat ng leaders and workers ako mag-aalaga. Meron tayong mga heads, no? Meron tayong mga leaders na nakatalaga. At ito yung function nila na at ito ang responsibility nila na alagaan kung sino naman po ang nakatalaga sa kanilang mga ilalim. Ganun lamang po iyon. Kaya wag naman laging hahanapan niyo ko na, oy, si Pastora kay hindi pinuntahan si ganire ganyan. There are leaders over you. May mga leader tayo na inilagay at may mga tao tayo na nasa sa ilalim po natin. No, may mga life group leader tayo at may mga tao tayo sa ilalim natin. Alam nyo, kapag ginawa lang natin ang ating responsibility at ating function, kaya nga po ganyan ang design ng structure natin eh. Dahil gusto nating maalagaan ang lahat ng tao. No? Gusto nating maalagaan ang lahat ng miyembro. Kaya hindi po pwedeng nakatingin lang tayo lagi sa pastor. Si pastor dapat pumunta dito, si pastor dapat gumawa nito, si pastor. Hindi po ganun. Baka pauwiin nyo sa langit ng mabilis ang pastor. Kaya nga tayo mayroong mga heads, kaya tayo may mga leaders. Because our responsibility is to make sure na mas marami yung pumapasok at mas marami, konti ang lumalabas. Kaya tayo sa ating mga team, tingnan po natin, kumusta na ang ating mga team members? Ilan sa kanila ang tumigil? Ilan sa kanila ang nadagdag? So this is our responsibility as leaders na dapat we are responsible na mapanatili natin na maraming pumapasok at konti lang ang lumalabas. Sabi nga ganun, pag nagwawala, pabayaan na raw. Pero kapag meron lang mga konting problema, yun, suyuin mo. Pero pag nagwawala na siya, pabayaan mo na siya, nagwawala na eh. So, yun ang mga taong lalabas sa inyong team. Yun ang mga taong aalis sa inyong team. Hindi maiiwasan, merong ganoon talaga. Di po ba? Kasi kung hindi makakasundo, kung hindi siya nakasakay doon sa pangitain, talagang lalabas po yan. Ngayon, pag lumabas sila, dapat may kapalit. So this is our responsibility. Kaya kung meron tayong mga closest na sa ating puso, no? Yung nakikita nating nakasuporta sa atin, nakikita nating katuwang-tuwang natin sa pangitain ng Panginoon, let us take care of them. Alagaan po natin sila. Amen? Kaya tayo, Jaya, bagbagi kanya-kanyang alaga, ha? Kanya-kanyang alaga. Praise the Lord. Alagaan nyo yung mga nasa ilalim nyo, aalagaan ko yung mga nasa ilalim ko. At kung makakaya kong abutin yung mga nasa kailalim-ilaliman, I will do that. But that is your responsibility. No po? Yan ang responsibility nyo. Kaya wag nating ibigay lahat sa pastor, ang lahat ng responsibilidad. Huwag nating isisi lahat sa pastor, ang lahat ng responsibilidad. Sapagkat sa structure natin, ginawang ganitong structure para wala tayong mapabayaan. Amen po ba? So take care of those who are closest to you.
Sa structure natin meron akong head, may mga head at yung mga head merong mga subhead, no po, ng different ministries. So ganun lang po yun. Halimbawa si Carl ay nasa community, meron siyang 11 barangay head, no? Si Carl dapat alagaan niya ang 11 barangay head na ito, especially those who are closest to him. No, yung mga tao na 11 barangays na nakakatuwang tumutulong para sa pangitain. No po? Si Cheryl, siya po ay sa CDN natin, no? MDN natin. So alagaan niya lahat ng mga heads, no po? Lahat ng mga heads dapat alagaan niya po 'yon. And so on and so forth, no po. Kailangan alagaan natin those who are closest to us. But mind you, no, aalagaan natin sila at kasama sa pag-aalaga ay pagdadala sa kanila sa palapitin sila sa Panginoon, sa church, sa pastor. Ano po, kailangan gano'n ano, kasi 'yan naman po ay ating, measure, ano ba 'to, parang gabay natin 'no, warning, ano ba tawag dito, guidelines natin, pag-iingat sa atin, ano po, na dapat talagang itinataboy natin ang mga tao sa Diyos, unang-una po sa Diyos. Kailangan sila'y malapit sa Diyos. Kasi yung iba po nangyayari nalalapit sa tao, 'no. Sobrang pagmamahal niya, pag-aalaga, ang tingin na nung tao, nung member ay napunta na sa kanya lahat. Siya na ang mahalaga, siya na ang ganito, dapat Diyos, ano po. Tapos dapat ang church. So dapat inilalapit natin sila sa JIL Church. Why? Because they are the flocks of God under the Jesus is Lord Church. They are not the flocks of God under you. Okay? So tayo po'y tagapangalaga lamang at binigyan lamang ng authority, responsibility ng Jesus is Lord Church para alagaan ang tupa na dinadala ng Diyos sa kanyang iglesia. So dapat maliwanag po yan sa atin mga heads, mga leaders, para mapatama tayo, no? Una ang Diyos. Kung sino man yung taong closest to you, dalhin mo siya sa Diyos. Pangalawa, ilapit mo siya sa church. Dapat inilalapit niyo siya sa church. Dahil hindi natin pag-aari ang mga taong nasa atin. Although they are close to us, although they are supporting us, they are God's. They are the church members. No po? Dinala yan ng Panginoon kahit wala ka eh. Dadali naman ng tao, dadali naman ng Panginoon ang taong yan na nasa ilalim mo dito sa church na ito. Bakit? Yan ang design ng Lord eh. Tinawag ng Panginoon ang mga tao na yan hindi para sa'yo. Tinawag ng Diyos ang mga tao na yan para sa church, para sa Kanya. Kaya dapat alam po natin yan, leaders ha, na ang lahat ng mga taong pinagkakatiwala sa atin, dalhin natin una sa Diyos. Dapat maging malalim sila sa Panginoon. Ang pagmamahal nila sa Panginoon ay dapat na matindi, nag-aapoy. Pangalawa, dalhin natin sila sa church. Yung loyalty nila sa church. No po? At pangatlo, ilapit natin sila sa pastor. Dahil ang pastor ang pinaka-head of ng church na pinagkatiwa under shepherd, ano? Ang mga pastor ang under shepherd. The Lord is our shepherd and the pastors are the under shepherd. So dapat dalhin natin sila sa ating pastor, hindi sa ating sarili. Kaya ang nangyayari po, bakit ko sinabing protection? Yeah, the right word is protection for you. Why? Kasi po, kapag ka dinala mo ang tao palayo sa pastor at inalapit mo sa sarili mo, at once na napagalitan ka ni pastor at nai-correct ka ni pastor at napakarami ng sumusunod sa iyo, napakarami ng tao sa ilalim mo, magkakaroon ka ng pride. Believe me, yayabang ka. And believe me, magiging arrogante ka. Magiging disobedient ka. Bakit? Back deep in your heart, meron kang security. Deep in your heart, meron kang security na may kakampi ako. Hindi ako pwedeng salingin ni pastor kasi marami akong kakampi. Mahal na mahal ako ng mga kakampi ko. Kaya magiging arrogante ka, magiging pasaway ka, magiging disobedient ka. Believe me, because I have experienced that in the leaders, no? In the leaders, ang dami ko pong hawak na pastor. Mga problema ng mga churches ay nalalaman ko. Bukod sa mga karanasan ko. Believe me, sabi ko po sa inyo, we must learn from other people. We must learn from experience. And the mistake na ginawa ng iba, dapat hindi nyo gawin. As much as possible. Yung mga pagkakamali na nagawa ng ibang tao, huwag nating ulitin. That's being a learner. Yan ang pusong nagpapaturo. No po?
Kaya nangyari yung pagkakataon na yun. Hindi ko dapat ulitin yan. As a learner. And you will reach perfection with that. No? Kasi natuturuan ka. So that's protection for us. No po? Na wag nating ilapit sa ating sarili. Yes, they will love you. But ilapit nyo sila sa pastor. Dahil ang pastor hindi alis eh. No? Bagay may mga umaalis din ng mga pastor. Pero inilapit nyo sa Diyos, inilapit nyo sa church, protected din ng pastor. Kasi nakalapit sila sa Diyos, mag-iisip sila. Nilapit natin sila sa Jesus is Lord Church, mag-iisip sila. Kung ang pastor ang umalis, mag-iisip sila. Ang Diyos, ang JIF. Kaya dapat ganun po natin inihahanda ang mga tao natin eh. Ilapit sa Diyos, ilapit sa church, ilapit sa pastor. We are protected. Hindi tayo yayabang. Hindi tayo magmamataas. Hindi tayo magre-rebelde. Kasi protected tayo. Dahil tama yung ginagawa po natin. Amen po ba? Protect yourself. Di ba? I don't know kung alam niyo na po ito. May isang napaka-anointed worship leader natin na aking pinagkatiwala, napakasipag, napaka-anointed, napaka-obedient, napaka-supportive. Na po. So I trusted her. Babae po yan. I trusted her. Nilagay ko siya sa isang bayan. No? Dahil tiwala na ako sa kanya, hindi ko na siya masyadong chinecheck. Ang nangyari po, yung mga members, mga leaders, even the members na gustong-gusto nila na ang pastor nakatira sa church nila eh. Napalaya siya ng magulang niya. So sabi ko, sa church ka na lang tumira. So, sa church siya tumira. Pinersecute siya ng magulang niya eh. So, ang mga tao nalapit sa kanya, nalapit sa kanya, nalapit sa kanya. This girl na very obedient and supportive ay biglang nagbago, no? Hindi ko alam kung bakit. Dati, pag nagpapatawag ako ng meeting sa buong area, lagi siyang nandyan. Pero dumating yung time na wala na siya. Hindi na siya uma-attend. So nagtataka ako. Noong una hindi ako nagtaka. Aba nadadalas. So sabi ko, bakit hindi ka nakaka-attend ng meeting? May kinounselan po ako. Meron pong pinag-pray. Meron pong ganito, ganyan. Sabi ko, alam mo, ang mga meeting natin nakaschedule yan. Dapat kapag kami kakounselan ka, i-spare mo ang meeting kasi maiiwan kayo. Alam mo ka ako, iwan na kayo. Kasi hindi ka nakaka-attend ng meeting. Sabi ko gano'n. Next time, i-reschedule mo. Iwasan mo yung meeting natin. So, gano'n sinabi ko po. Ginawa pa rin niya. Di ba lumalakas ang loob pag maraming kakampi? Nakita niyo yon? Lumalakas ang loob pag maraming kakampi. Na sumuway sa dapat na ipag-utos. Nakalimutan niya na hindi lang naman yung bayan na yun ang hawak niya. That she is responsible to area. Kaya dapat monitor siya ng area. Pero hindi. Malakas na loob niya. Marami siyang kakampi. Kaya hindi na siya uma-attend ng meeting. Tinawag ko ulit siya. Hanggang third time, ginagawa pa rin niya yon. Hindi nagpapasaway. And then I decided na i-disciplinary action siya. So DNA ko po siya. Aba, nung i-DA ko po, tinake over ko yung church na hawak niya. Nung tinake over ko po, maniwala kayo, yung mga taga-sunod niya, hindi umattend. So, konti lang yung nakita ko na nandun sa church. Kasi nagsabi na siya, ganyan. Ewan ko, nagpaawa siya. No? So, hindi naintindihan ng mga leaders na, lalo na yung mga katandaan, na may kasalanan yung pastor nila. Tapos pinatawag, sabi ng mga leaders, pagkatapos ng church, nagdatingan tong mga katandaan na to. Sabi ko, ay, bakit wala po kayo at ngayon lang kayo pumunta? Pastora, pwede po ba kayong makausap? Sabi ko, sige naman, patungkol po saan? Tapos sabi niya, patungkol po kay Pastora. Ganito. Okay, ipatawag natin siya kasi malapit lang ang bahay sa church eh. Ipatawag natin siya para nakaharap siya kung ano man yung itatanong nyo, maririnig nyo at ano man ang sasabihin ko, maririnig niya. Pinatawag ko, umalis. Ay wala po siya. Paano po yon? Mag-uusap po ba tayo nang wala ang pastora nyo? Opo, ganyan. Okay, nag-usap. So sinabi ko sa kanila kung ano yung nangyayari. Tapos sabi ko, now I know. Alam niyo po, ang pastora niyo ay masunurin. Ang pastora niyo po ay laging present sa meeting namin. Now I know bakit ganyan na po siya. Ganyan niyo pala siya kamahal. Ganyan niyo po pala siya sinusuportahan. Kaya po naging matigas ang ulo ng pastora niyo. Kaya po naging pasaway.
wala po puwedeng dumisiplina sa kanya kundi ako, kaya DA po siya. Tapos sinabi ko kung ano yung mga nangyari na hindi siya sumusunod, ganito, ilang meeting na alam niyo po na hinuhuli na kayo, huling-huli na kayo. Lahat ng ginagawa sa area hindi niyo po ginagawa. Sabi ko parang kayo na lang nag-iisa. Kaya hindi po tama yun, kaya dapat lang pong idisiplina ang inyong pastora. Tapos at wala pong puwedeng gumawa niyan kundi ako lang. Hindi niyo kayang gawin yan sa pastor, ako lang po ang puwedeng magtuwid sa kanya. Kaya itutuwid ko po siya. Tapos, sabing gano'n, hanggang kailan po? It depends upon her attitude. Depende sa attitude niya. Sabi ko dapat ma-correct yung attitude niya, depende sa kanya. Ta's hindi gano'n, 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 gano'n. Hindi sila nag-a-attend. Tapos sumunod, nung nagsalita na ako, sinabi ko na sa congregation kasi ano na, iba na yung mga kumakalat-kalat, eh. Kaya nag-ano na ako sa congregation at sinabi ko dun, alam niyo po, kung anong dapat gawin sa isang pastor dapat pong gawin. Ngayon, sukdulan po na wala nang umattend dito at ako na lang mag-isa, I will still do it. And I will start a new church. Sabi ko pong gano'n sa kanila. And then God revealed 'no, hindi lang pala ito yung nagawa nitong pastora na 'to na anointed, very anointed, napaka-submissive 'no, napaka-supportive na pastora, kumbaga kasama ko 'to, eh. Yun pala hindi lang ito yung ginagawa niya. So ano nangyari, dumating itong mga eto, yung mga kakampi niya sa bahay namin, kumakatok 12:00 ng gabi. Pagdating sa bahay namin, "Magandang madaling araw po Pastora Kay, puwede po bang makausap kayo?" Sabi ko, "Okey, sige po tuloy kayo." Sabi niya, "Bigyan mo muna ng tubig si Pastora." Biro mo pinakailaman bahay ko. Sabi ko, "Bakit po? Hindi uminom muna po kayo ng tubig." Yun pala may ginagawang kalokohan 'tong pastora nila, immorality sa loob ng church. Kaya sabi nila, dapat po pala talaga siyang i-DA. And then, the church is restored. Ang Diyos ipapakita kung ano yung mga bagay na nangyayari. Hindi pala yun lang ang problema niya, 'no? Meron pa palang sexual immorality na ginagawang pastorang ito at nakakatakot sa loob pa ng church. Kaya purihin po ang Diyos 'no. This is our protection. Protektado tayo kapagka tama ang ginagawa natin. Ang mga tao sa ilalim natin, mahalin natin, kalingain natin, pero bring them, una, closer to God. Pangalawa, closer to church. Pangatlo, closer to the pastor. Never, never do it, no? Na ang mga tao ay dinadala nyo closer to you, palayo sa pastor. That is not a good spirit. That is an evil spirit. Kapag napansin niyo sa sarili niyo na ang gusto niyo i-build yung sarili niyo para sa mga tao at kumuha kayo ng mga tao na kakampi niyo, mali. Una pa lang po ay evil na 'yan, hindi na 'yan kalooban ng Diyos. 'Pag gano'n na kaisipan niyo na paramihin ng mga kapwa niyo ang mga supporter niyo at ilayo at magsalita kayo ng magsalita ng laban sa pastor at ilayo sila sa pastor, mali na po 'yan. Hindi na po tama 'yan. Dapat ang nasa ilalim niyo ipinagkatiwala sa inyo, hindi inyo. Sabihin niyo nga po diyan, i-text niyo nga 'yan, "Hindi akin ang mga tao sa ilalim ko, hindi iyo." Ito na lang, example, ikaw ay binigyan ng pagkakataon na maging manager ng ano, si Kuya Jun na lang, RCBC dito sa Santa Maria, 'no? Lumago ang RCBC sa Santa Maria. Tapos nag-resign ka, dadalhin mo ba ang lahat ng mga 'yan sa iba? 'Di ba hindi? Hindi iyo 'yan, eh. Yung lahat ng nagawa mo sa JIL, kahit ano pa, kahit ano pang contribution, kahit ano pang dami ng taong dinala mo sa JIL, tandaan niyo po hindi inyo 'yon, sa JIL 'yon. Kaya dapat kung ikaw may aalis 'no, sa JIL, 'wag mong isasama ang sinumang tao, hindi yan kalooban ng Diyos. Ako that's my ano, my principle, eh. Marami na po akong ginawa sa JIL, sa Panginoon, and under the JIL Church. Marami na po akong mga hindi lang service, hindi lang tao, ano po, kundi even finances, even my life. Ang dami ko ng binuhos dito sa JIL, ano po, sobrang dami na. Pero sabi nga ng ibang kapatid ko, ano ba 'yan, ang dami mong ginagastos sa JIL, papaano kung umalis ka? Eh, di kanila. Because I did that for God and I did that because
for the Jesus is Lord Church. Dito ako ginagamit ng Lord sa Jesus is Lord Church. Ano man ang ginawa ko para sa JIL, sa JIL yun. Ano man ang binigay ko sa JIL yun. Hindi ko yung babawiin. Or else, sayang naman ang reward ko sa langit. Diba? Sayang naman ang reward ko sa langit. Aanin ko yan. Bakit ko babawiin yan na ginawa ko yan para sa Panginoon? Ginawa ko yan para sa Diyos. Ginawa ko yan para sa under the Jesus is Lord Church. Therefore, sa JIL yan. Ba't ko kukunin yan? Ba't ko babawiin yan? Ba't ko aangkinin yan? Sayang naman reward ko. Kaya nga ako nagkaganito para mag-ipon ng reward sa langit eh. Tapos babawiin ko, ay di nawalan ako ng reward. Baka natupok yung reward ko. Hindi. Kaya nga sabi ko sa kanila yan. Sa JIL yan. Kung ako'y umalis sa JIL yan, iiwanan lahat yan. Hindi atin yan. Yan po yung pakatandaan natin because that will be our protection. Napakarami nang umalis sa JIL na natuto ako sa ganyan. God spoke to me. Hindi iyo yan. Kaya dapat hindi mo kinukuha. Kaya this is our protection, no? Na ang mga taong pinamamahalaan sa atin, mahalin natin, alagain natin. Yung mga malapit sa puso natin, mahalin natin, alagaan natin, pero ilapit natin sa Diyos. Ilapit natin sa church. Ilapit natin sa pastor. And you will be protected. You will be protected. Si Pastor Abby, hanga ako sa kanya. Lahat ng mga workers niya, naririnig ko. Even in her mentoring, in her leadership, in her teaching, inilalapit niya talaga sa Diyos, sa church, sa pastor. Kaya, yun po yung tandaan po natin. Ano po? Kaya let us take care of those closest to us. Hanapin natin ang mga closest to us. Ano po? Kaya po, one of the ways you can facilitate that is to place high value on the good people you already have on you. So, isang bagay ay bigyan natin ng value. High value ang mga tao, ang mga players na sumasama sa atin. Ano po? Meron ka na eh. Nandyan na sila eh. And we thank God sa ating mga CMTs. And we thank God for all the heads. We thank God, no? Sa isang grupo ko, no? Itong mga, tawag ko sa kanila ay Vision Team number 1. Pinalagay ng Lord sa akin number 1 eh. Dahil baka magbigay ang Lord ng number 2. So, let us place high value on them, no? They are good people. They are part of you. They are helping you. They are supporting you. Let us place high value on them. Kaya nga nung nakaraan po sabi ko, naku, magla-lockdown, paano ba ito? And with the blessing of the Lord, sabi ko, baka mamaya may mga taong nangangailangan ganyan. Actually po, nung naisip ko yun, dapat may ibibigay ako kasi parang position-wise parang ganun yung nangyayari. Sa bawat posisyon, ganyan. Siyempre, mas mataas ang posisyon, mas mataas yung ibibigay ko sana. Pero nung inanalyze ko, parang nag-isip ako na, hindi this closest to us, sila yung mga talagang directly na nandyan sa aking buhay, sa hirap at ginhawa, no? Sa hirap at ginhawa, sa kasayahan at kalungkutan, ay nandyan sila eh. Kaya sabi ko, dapat much blessing ang ibigay ko sa kanila. Kaya yun yung nangyari, no po? Yun yung nangyari. Dapat we place high value on the good people you already have on you. Kaya ingatan natin at mahalin natin, kalingain natin, ito po. So ang bawat team po ay mayroong 3 groups of players. Number 1, the starters. Sino itong mga starters who directly add value to the organization and who directly influence its course? Ito yung mga starters, no? Sila yung direkta na nagdadagdag ng value, ng kahalagahan sa organization natin. Sila yung direkta na nag-i-influence para magkaroon ng tumakbo, no po? Ang gawain, they are the starters. And number 2 is the bench players. Sino yung mga bench players? They are the one who add value to the organization indirectly, or who support the starters who do. So, ang mga bench player, yung hindi sila makakagawa, pero they are there, adding value to the organization by supporting the starters. By supporting the starters, kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin.
They are the bench players. And the third group is the core group. So ang core group is within the starters. Kasama ng starter. And ang tawag po dyan ay inner circle members. So tatlo, nasan tayo dyan? Starter, siya yung nag-a-add value, directly nag-i-influence ng course. Bench player, siya yung hindi nakakagawa, pero nakasuporta sa starter para magawa niya ang ipinagagawa. And the third group is the core group. Ang core group, bahagi siya ng inner circle members. So itong mga tao pong ito, kapag wala ang mga taong ito, the team would fall apart. Babagsak ang team. Masisira ang team. Kaya ang job natin is to make sure that each group is continually developed. Dapat ang bawat grupo na yan patuloy-tuloy na nadidevelop so that the bench player, sino itong mga bench player, ito yung hindi nakakagawa, are able to step up to become starters. And starters are able to set up to become inner circle members. Kaya po yung treatment po, ang treatment natin sa mga key people natin doesn't match with their value, tayo po ay nasa risk of losing them. Yeah, let us treat and let us care for those people who are closest to us. Andyan na po sila. Nakatuwang na po sa atin. Kasama na po natin. Alagaan natin. Turuan natin. I-develop natin. Iangat natin sila. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, walang balat sibuyas di ba? Walang balat sibuyas. Kapag tayo ikinokorek, kung masaktan ka, huwag ka namang balat sibuyas na tumatalikod ka na tumitigil ka na kaagad. Nasa journey tayo Nasa labanan tayo. Po. And we need to add value on you. We need to develop you. Kaya para sa ating lahat yan po. So we are looking at the big picture. We are looking at our goal. Po. Kasabay ng ito ang mga tao nakatuwang natin, pero they must have something in them pa na kailangan to get the job well done. Para magawa natin ng tama ang ating mga job. So kailangan nating i-refine. May mga refining. May mga tinatanggal yung mga iba-ibang mga bagay na nasa iyo. Po, para tayo ay makaariba doon sa big picture natin. Kaya po, huwag tayong balat sibuyas. Po. And we leaders, let us treat our key people. Ang ating mga key people. Let us treat our key people. Po. Dapat mag-match yung value. Kaya nga tayo may mga core value. Dapat pare-pareho tayo ng core value. Kaya po, purihin po ang ating Panginoon, and I believe in my heart that starting today, all the heads, lagaan natin ang mga taong closest sa atin. It is your responsibility na hindi sila mawala. And it is also your responsibility na dumami sila sa inyong team. Amen po ba? Praise the Lord. So much for that. Tayo po ay yumukot pumilkit. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa panibagong araw na lagi mong idinadagdag sa aming mga buhay. Meaning, you are not yet finished with us. Kaya naman, Panginoon, sabi nga ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. Habang kami nabubuhay, kami para sa iyo, Panginoon. At hayaan mo na ang aming buhay na ito ay ma-spend namin ng may kabuluhan. Hindi lamang kabuluhan para sa aming personal na pangangailangan, personal na desire, kundi maging makabuluhan dahil, Panginoon, kami nagiging bahagi ng iyong misyon dito sa lupa. Lord, we pray ang pag-iingat mo sa aming mga buhay ay lagi mo pong ilagay. Pakaingatan mo ang aming physical na katawan, especially nowadays, O Lord. Kasama ng pag-iingat mo sa aming pamilya. Lord, sa tuwing nananalangin kami, lagi namin kasama ang aming pamilya. And we believe that this is your heart, na hindi lamang kami, kundi ang aming sambahayan. Sabi mo nga, Panginoon, kahit hanggang ika-4 na generation, all the things that we are doing ay dadako
dadaloy hanggang ika-4 na henerasyon. Kaya Panginoon, hayaan mo rin naman po na ang mga pagpapala na binibigay mo sa amin, ang mga pagproteksyon, ang mga kalakasan ng katawan, ang mga kalusugan, ay padaluyin mo rin po sa hanggang ika-4 na henerasyon namin. At ngayon, Panginoon, kung wala pa silang generation, hanggang sa kanila at sa kanilang sambahayan. Sa may mga apo na, hanggang second generation. Padaluyin niyo po ang Panginoon ng lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Padaluyin mo rin po sa aming buong sambahayan. Ingatan mo kami, balutan ng makapangyarihan mong dugo, pakabalutan ng makapangyarihan mong dugo. Because we are safe kapag kami balot ng makapangyarihan mong dugo. Dahil sa pakapangyarihan ng iyong dugo, lahat, Panginoon, ay hindi mananalo. Because sinabi mo sa iyong salita, they overcame him by the word of God, by the testimony, and by the blood of the Lamb. Kaya Panginoon, hayaan mo magtagumpay ka sa buhay ng bawat isa sa amin sa buong maghapong ito and make this day very fruitful to us. And again, O Lord, inihahandog namin sa iyo, iniaalay namin sa iyo 100% ang aming buhay kasama ang aming buong sambahayan at gawin mo, Panginoon, ang nais mong gawin sa aming buhay at hindi namin pinahihintulutan ang anumang gawa ng kaaway sa buhay namin at sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Walang coronavirus, walang Delta variant, walang kung ano-anong virus, walang kung ano-anong variant, Panginoon, ang makalalapit man lang sa amin. They will not come near us in the name of Jesus. They will not come near our family in the name of Jesus. At walang anumang weapon that is formed against us shall prosper in the name of Jesus. No weapon that is formed against our family and loved ones shall prosper in the name of Jesus. No sickness, disease, and pain and coronavirus will prosper in the name of Jesus upon your family, upon our family, upon us, in the name of Jesus. At Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami nananalig at nananampalataya that we are protected by God. Saan man kami pumunta, ingatan mong yung mga anak sa kanilang paglabas, sa kanilang pagpasok, sa kanilang tahanan. At ang aming mga physical na katawan, Panginoon, na hindi namin pinahihintulutan na mapasok ng anumang sakit at karamdaman because this body is the temple of the Holy Spirit. In Jesus' name, in Jesus' name. At wala kaming pahihintulutan na anumang gawa ng kaaway ang makapasok man lang, makahipo man lang sa aming mga pisikal na katawan at sa aming mga buhay at sa aming pamilya. Panginoon, maraming salamat. Encapsulate us with your blood. In Jesus' name, in Jesus' name. At hayaan mo, Panginoon, na ang buong maghapong na ito ay maging mabunga para sa iyo at para sa amin. Panginoon, thank you very much. We declare Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over this body. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over our finances. Jesus is Lord over our leaders, CMTs, workers, trainees, members, Lord, supporters, tithers. Jesus is Lord over the ministry that you have entrusted us. Jesus is Lord over today. In the name of Jesus. Father God, we praise you, we thank you, we honor you, Lord, and we carefully give back to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.